Magandang araw sa ating mga kalamig. No? Nandito tayo sa All About Aircon para mag-review ng iba't ibang brand ng aircon. Ngayong araw, magbibigay lang tayo ng tipid tips. Paano nga ba tayo makakatipid sa kuryente sa ating mga air conditioning unit? Okay, simulan natin sa tipid tips number 1. Ay mga kalamig. So, ang tipid tips number 1 po natin ay buy a right size o right capacity of air conditioning unit. Sir, may epekto po ba sa kuryente yun? Meron po ba? Ang sagot po, yes, may epekto po. I-explain ko po sa inyo. Kung po tayo makabili ng aircon, no? Dapat po, tama po yung sukat nung bibili nating aircon. So, paano po mangyayari yun? Alam nyo na po ba kagad yun? Kung nga, kayo po wala po mga customer po natin o mga kalamig natin, wala po kayong idea paano magsukat ng heat load ng area. So pagka ganun po, paano po malalaman yung capacity? Magsusearch po ba tayo sa internet na nahanap tayo 1 HP to 10 square meter or ganito? Applicable po ba yon? So, pwedeng yes, no? Pwedeng no. Depende pa rin po. Kung sa tingin nyo naman po is wala namang ganong tao, yung talagang pinaka-minimum lang ang tao doon, 2, konting gamit, siguro po, possible, pwede. Pero po kung sasabihin nyo po standard, na malalaman kung ano talaga yung tamang capacity at medyo komplikado yung area po natin, mas maigi po na magpa-aircon survey po muna tayo bago tayo bibili ng aircon. No? Para makuha yung tamang capacity ng aircon. Sir, ang tanong, bakit po ba ina-aircon survey? Ano ba yung mga kinukuha doon? Una, ang kinukuha kasi doon, talaga yung tamang size nung area po natin o yung tamang sukat. Ilang square meter ba yung area natin? Ang pangalawa po doon, yung electrical appliances po natin. Kasi may mga wattage po, kung computer po yan, may lutuan ka dyan. So may mga corresponding na init po yan, iba-iba, no? Na nakaka-epekto pa rin doon sa pagpapalamig ng aircon natin. Tatlo po natin na tinitignan kasi doon ay yung chine-check sa aircon survey, yung occupancy. So, yung occupancy po kasi nakaka-apekto rin po yun dun sa performance ng aircon. Lalo kung marami pong tao, mas mahihirapan yung aircon natin magpalamig. And, ano pa po ba? And other factors pa po. Kunwari, titignan po yan sa aircon survey, ano po ba yung mga heat factors pa dito? Kunwari, ang paglalagyan pala ng aircon, sala, tapos may kasama na siyang kusina. Sa kusina, alam naman natin, nagluluto tayo, no? May mga appliances na microwave, may ref po dyan. So, nadadagdagan pa po yung init dun sa area na paglalagyan natin ng aircon. Tapos, kung saan ba ilalagay yung aircon, tapat po ba ito ng araw? Direct sunlight po ba? O baka yung ipapalagay yung aircon, gusto nyo ipalagay dun sa ibabaw ng TV. So, malalaman din po nung technician at bibigyan kayo ng mas magandang recommendation kung saan tamang ilalagay po yung air conditioning unit po natin. So, kaya po nagkakaroon po talaga ng aircon survey. So, kaya mas maganda na magpa-aircon survey po tayo bago tayo bibili ng aircon. Sir, paano po ba nakaka-apekto to sa kuryente? Kasi po, pag hindi po tayo nagpa-aircon survey at nagkamali po tayo ng bili ng aircon, sabihin po natin na mas mababa pong capacity ng aircon ang nabili po natin kaysa dun sa kailangan talaga ng area po natin, no? Ang mangyayari po, mas malakas po talaga kumain o kumonsumo ng kuryente yung aircon po natin. Dahil lagi po siyang nakatodo, pero hindi niya po nami-meet yung gusto po ninyong lamig dahil nga po, hindi po kaya ng aircon. Ang tawag po namin dyan sa air conditioning is undersize po yung air conditioning unit natin. So, yun yung number 1 tips natin mga kalamig.